Meet my new friend Lucas. Lucas is a British TikToker with a deep affection for Filipino culture. He has wholeheartedly embraced the Filipino sense of humor, creating entertaining videos that reflect the culture. Check out his profile, link in the description below. Lucas has spent several years living in the Philippines, immersing himself in the local lifestyle and embracing everything from the cuisine to the language. It was a pleasure getting to know Lucas and learning about his experiences in the Philippines. We discussed how he became fluent in Tagalog, his favorite regions in the Philippines, how he met his Filipino wife, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Dapat mag-Tagalog tayong dalawa, di ba? Ayoko. Ayaw mo? Bakit ayaw mo? Ang galing mo talaga mag-Tagalog. Mas magaling ka eh. Hindi naman. Magaling ka talaga. Yung mga gwapo lang yung marunong mag-Tagalog. Pero marunong ako mag-Tagalog at hindi ako gwapo. Kaya anong nangyari? Ikaw yung pinakagwapo talaga. Ay nako, pula na yung mukha ko. Kamusta ka na, Lucas? Ito, gwapo pa rin, syempre. Hindi, mabuti. Ikaw, kamusta? Okay lang. Masaya naman. Excited naman ako na andito na ako, nakikipag-usap sa iyo. Nandito ka ba sa Philippines ngayon? Or... Hindi, bumalik na ako sa Canada. Pero ikaw, nakatira ka ba sa Pilipinas? Oo, 2 taon. 2 taon na. 2 taon direksyo lang, hindi ka bumalik sa bansa mo. Hindi pa ako nakabalik sa UK. Pero yung mga parents ko nakapag-visit na sila dito, nakapunta na sila. Parang gusto nila mag-retire dito. Ilang beses nakapunta yung mga magulang mo sa Pilipinas? Isa pa lang nung last year. And then, babalik sila ulit this year. Ng Christmas time, excited na sila mag-Pasko dito. Yung nanay ko kasi parang addict sa Pasko ba. Dito, di ba, sa Philippines, pag September, nag-start na yung Christmas, yung Pasko. So, kung dito siya ng September hanggang December, overloaded na yun ng saya. Oo, addict din yung mga Pilipino sa Pasko daw. Kaya bagay siya dito. Are you interested in learning Tagalog but having trouble finding quality learning materials? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. 8 years ago, I began teaching myself Tagalog, but I got really frustrated, not only by the complexities of the language, but also the lack of resources for Tagalog. So that's why I decided to create the language course that I wish I had when I started learning. Sign up for my beginner's bundle and get lifetime access to 18 video lessons with corresponding PDF vocabulary sheets. Click the first link down below to get started. Now, back to the video. Taga saan ka? I'm from England. I don't sound like it. Kasi matagal na ako nagtatagalog so parang nahahalo na yung accent. Tagalog accent when I speak English. Kahit sa English, Pilipino ka. Pusong Pinoy. Sorry, anong sinasabi mo kanina? Sabi mo na taga-England ka. Anong lugar mo doon? Well, sa isang maliit na parang bayan, pero mas malapit siya sa Manchester. So, usually sinasabi ko lang Manchester kasi yun yung alam ng mga tao. Paano ka natutong mag-Tagalog? Alam niyo ba yung yung missionaries sa Church ng Latter-day Saints? So, nung 2015, nag-serve ako ng mission dito sa Philippines. Nung panahon na yun, syempre, kailangan na matuto mag-Tagalog para makapagturo or makatulong sa mga Pilipino dito. And then, nung 2017, natapos na ako dun sa mission. So, bumalik ako sa UK. And then, nag-visit ako nung 2019. Tapos, nag-pandemic, diba? So, after 3 years pa ulit ako nakabalik dito. Kasama ko na yung asawa ko. Okay. Kaya bago kang pumunta sa Pilipinas, kaya mo nang mag-Tagalog or hindi pa? Hindi. Dito ako natuto. Parang thrown into the deep end ba? Into the frying pan. Kasi pumunta kami dito, walang alam na kahit anong Tagalog. Buti yung mga Filipino marunong din mag-English, no? Kaya dahil sa kanila, natutunan ko din mag-Tagalog. Pero di pa ako fluent. May mga words na di ko pa alam. Parang hindi matatapos yung learning, di ba? May maraming salita na hindi ko alam. At nakakamali pa rin ako sa Tagalog. Minsan sa pagbikas, minsan sa grammar. Pero alam mo na mabait talaga yung mga Pilipino. At kahit hindi pa perfect yung Tagalog natin, wala silang sinasabi. Diba? Walang asar-asar. Kahit kamusta lang yung sabi mo, magagulat sila.
Ay, ang galing mo talaga. Di ba? Sabi ko, wala kong sinabi. Paano mo malaman na magaling ako? Hindi. Pero yung unang basis mo, yung unang trip mo sa Pilipinas, sa mission mo, sabi mo. San yun sa Pinas? Yung area namin is Metro Manila. So, lahat ng mga city dito. So, Manila City, Pasay, Parañaque, Las Piñas. And then kasama din dun is Palawan. So, nakapunta din ako ng Palawan. Tapos, doon parang buhay probinsya talaga kasi wala nang tao na nag-i-English doon. Doon dala ako napag-aralan yung Tagalog ng mabuti kasi wala na akong choice. Palawan daw yung pinakamaganda sa Pilipinas kasi malapit lang sa dagat, 'di ba? Parang puti talaga yung buhangin, ganun. Maganda ba? Sobra. Hindi lang ako nakapunta doon sa El Nido. Hindi. Hindi. Bawal ma-assign yung mga missionaries dun kasi para siyang tourist spot. So, sinasabi nila, wag na lang pumunta dun. Yung napuntahan ko sa Palawan is yung kabilang dulo. So, sa pinaka-south ako, yung lugar na Brooks Point. And then, maganda yung Nara tsaka Puerto Princesa. Parang na din yun, yung nasa dagat, yung magandang buhangin. Pero yung El Nido tsaka yung Coron, yun yung sikat talaga sa Palawan. Dati pa gusto kong malaman kung sa Palawan, alam ko na may mga sikat na lugar, 'di ba? Yung El Nido, ganun. Gusto ko rin malaman kung may mga lugar na mas tahimik, mas parang probinsya talaga. Meron ba ganun? Meron. So, Nara, maganda yung Nara. Hindi siya katulad ng Corona or El Nido na madaming foreigner. May experience mo dun parang authentic talaga. Kahit mga fast food restaurant, wala. Meron sila isang Jollibee lang and then yung mga iba mo, puro mga karinderya. Tapos yung beach nila dun, maganda din, puti yung buhangin, tsaka yung tubig sa dagat, mainit. That's the only place na parang katulad ng El Nido dun. Gano'ng kakatagal doon sa Palawan? So, nagtagal ako dun 6 months. So, usually, yung nangyayari, kada area mo, 6 months ka dun. So, first, na-assign ako dun sa Mandaluyong. So, may inside joke dun, hindi ko alam kung alam mo. Pero, pag sinabing taga Mandaluyong ka, sabihin mo sa loob o sa labas. Sa loob o sa labas? Okay, hindi ko gets. Anong ibig sabihin? Famous kasi yung Mandaluyong, dati meron siyang mental asylum. So, ibig sabihin, kung taga-loob ka, value ka basically. After nun, na-assign ako sa Las Piñas. And then after that, that's when nakapunta na ako sa Palawan. Pagbalik ko sa Palawan, nandun ako sa Makati. And then last area ko is sa Manila, sa Santa Cruz, Tondo area, ganun. Ngayon, andito kami sa Bulacan nag-i-stay. Malapit siya sa Maynila, pero it's still got the kind of province feeling. So, tahimik, pag gabi, yung mga places, nagsasara pag mga 8 or 9. So, maganda talaga siya dito. Kaya sa Bulacan talaga kung saan ka yung pinakamatagal? Oo, 2 years na kami dito sa Bulacan. Sa first trip mo, 2 taon ka rin sa Pilipinas pero iba't ibang lugar. Tama. Hindi ka lang 2 years sa Pilipinas, 4 pala sa lahat. Oo nga pala, no? Nahati pala yung time ko dito. So, 2 years in 2015 and then 2 years sa ngayon. Pero for the foreseeable future na kami dito. Parang habang buhay na. Hindi ka na titira na naman sa England. Hindi na. Masaya ka na. Oo, ba't ba ako babalik dun? Parang, syempre, gusto ko makita yung family ko. Pero yung weather doon, laging ulan. Yung mga tao, compared sa mga Filipino, hindi sila masyado mabait. Yung dito, yung community, yung sobrang maganda. I'm sure na-experience mo din yung lahat gusto makapag-usap sa'yo. Parang lahat kaibigan mo, ganon. So, sobrang maganda yung para experience dito. Tapos yung pagkain naman, syempre. Hindi mawawala yung pagkain. Ang sarap ng pagkain dito. Anong paborito mong pagkain na Pinoy? Yung pinaka number 1 is lumpia. Lumpiang Shanghai. Tapos, sumunod doon, caldereta. Beef caldereta, yung masarap din. And then, alam mo ba yung relleno? Hindi ko alam yun. Oh, masarap yun. So, siya, bangus, tapos na-stuff ng ground pork, tsaka may konting carrots, ganun. Tapos, ini-stuff nila sa loob ng fish. Tapos, iniihaw. Sobrang sarap, sobra.
Ano yung favorite mo? Yung paborito ko na natikman ko na, yung sisig. Oh, yan. Tama, tama. Tapos yung yung lumpiang Shanghai, gusto ko talaga yun. Tapos kare-kare, gusto ko yun. Meron na akong nakilala na missionary na marunong magtagalog. Lalo na yung mga Amerikano kasi marami talaga sila, 'di ba? Magaling talaga sila magtagalog, pero minsan medyo malalim yung Tagalog nila. Pero sa'yo, parang natural talaga yung pagsasalita mo. Salamat, salamat. Pero ganun din sa'yo. Kaya natin mag-practice lang ng mga words na mas malalim din para malabanan natin yung mga Amerikano. Pero hindi ko alam, maganda pag malalim talaga yung Tagalog mo at nakakaintindi ka ng mga malalim na salita. Pero pag gusto mong makipag-usap sa mga Pilipino, dapat medyo slang din, medyo Taglish yung gamit mo para mas natural yung pagsasalita mo sa Tagalog, 'di ba? Kasi may maraming salita na pwede natin gamitin pero parang medyo pangit pakinggan, 'di ba? Oh, kasi when ini-imagine natin na fluent ka sa Tagalog, yung iniisip mo, as in straight yung Tagalog mo, wala ng English, as in every word na lumalabas sa bibig mo is Tagalog. Pero dito, syempre fluent yung mga Filipino, pero hinahalo na din nila ng English. Ini-slang din nila, di ba? Katulad ng sabi mo. Kaya, pag straight yung Tagalog mo, parang nakakahiya sa sarili mo. Tama. Kunyari pumunta ako sa coffee shop sa Manila at gusto kong umorder ng coffee na may 2 gatas. Parang na-translate ko yun sa utak ko na 2 gatas. Pero sa kanila, medyo medyo weird pakinggan pag sabi mo, pa-order po ng kape na may 2 gatas. Hindi naman natural. Mas gusto nilang sabihan coffee 2 cream or 2 milk or ganun, di ba? At least sa Maynila, yun yung ginagamit nila. Sa Starbucks, puro English yung Yung mga mayabang. di ba? Mga malaking ulo. Yun nangyari sa Tim Hortons. Anong paborito mong lugar sa Pilipinas na nakapunta mo na? Nakapunta na kami sa Cebu, tapos ang ganda ng Cebu talaga. Tapos Palawan, kahit yung place na, yung lugar na pinuntahan ko, hindi siya famous for white sand beach, ganun. Sobrang ganda pa rin kasi yung gubat, tsaka may mountain doon. So, ang gandang tignan. Pag magising ka doon, parang nasasarapan ka sa buhay mo. Yung tinirahan namin noon, 2 minuto lang, nandun ka na sa beach, nandun ka na sa dagat. May maraming foreigner na pumupunta sa Pilipinas pero hindi sila marunong magtagalog at hindi sila natututo. Kahit matagal na sila doon, parang tinatamad pa rin silang matuto. Sayang yun, di ba? Sayang sa kanila. Kung sana sinusubukan na nila mag-Tagalog kasi maganda din syempre pag yung kasama mo nahihirapan na mag-English, pwede na kayo mag-Tagalog. Goes both ways na nakikisama ka na din sa kanila. Sa tingin ko, minsan akala nila kung nasa Pilipinas na sila, sapat na yon para matutong magtagalog. Diba? Parang, ay, madali na lang yon pag nasa Pilipinas ka. Pero hindi naman. Dapat may effort ka pa, diba? Kailangan mo pang matutunan yon. Hindi mangyayari lang bigla. Diba? Tama. Kaya gusto kong malaman kung paano ka natutong magtagalog. Kasi alam ko na pumunta ka sa Pilipinas, 2 years ka dyan, pero paano ka talagang matutong magtagalog? So, every day, nag-aaral kami. At least 1 hour bago kami lumabas. Tapos, nung bago ako, yung trainer ko ganun sa pagmi-mission, tinuruan niya ako magbigkas ng alphabet, ng tamang pronunciation ng alphabet nila, ganun, para makuha ko na din yung accent. And then, after that, it's just trying to learn yung mga words na ginagamit ng mga Pilipino araw-araw, as well as yung mga words para tulungan mo rin sila. Kasi part of being a missionary is helping yung mga mahihirap with community service projects. So, yung mga ginagawa namin is like school renovations, tumutulong kami sa mga housing projects, ganun. Siyempre, para maintindihan din nila yung mga sinasabi mo, kailangan Tagalog. So, we would always talk to the kids, yung mga bata. They're always like trying their English, and nagtatanong din kami kung ano yung mga words nila, yung mga slang, mga ganun, mga street words. Gusto kong malaman kung paano mo nakilala yung asawa mo. Aha.
So yun, nung 2017, nung last area ko, so pauwi na ako nun, pero na-assign ako sa area niya. Tapos doon ko siya nakilala. Then after mission, usap-usap lang sa Messenger, sa Facebook. Then nung bumalik ako dito nung 2019, that's when naging serious na. Wow, so usap-usap lang kayo ng 2 taon. More than 2 taon, 'di ba? Kasi after ng 2019, 2020 nag-pandemic na. So more on 5 years yung LDR, 'di ba? Kaya anong sabi mo, yung anong lugar ng asawa mo? Sa Maynila siya. So Manileña. Doon siya pinanganak. So taga Maynila siya, bakit lumipat kayo sa Bulacan? Dahil meron silang bahay dito, yun yung family house din nila before. So, yung tatay niya, tsaka yung mga tito-tita niya, dito din nakatira. And then, lahat na sila lumipat sa Maynila. So, wala na nakatira dito. And parang in disrepair na yung house kasi during pandemic, parang 2 years na siyang napabayaan. Nung kinasal na kami, sabi niya na sa inyo na lang yung bahay. Kumbaga, parang wedding gift niya sa amin yun. So, dito na kami. Mabait yung lola niya. Oh, mabait talaga. May bahay na. Malaking regalo yon. Hindi lang toaster. Buong Oh, bahay. di ba? Microwave. Yun yung regalo ng nanay ko. Microwave. Thanks, mom. Anong ginagamit niyong salita sa isa't isa? Siya laging Tagalog. Ako, Taglish kasi minsan nahihirapan din ako mag-Tagalog. Di ko ma-express yung gusto ko sabihin sometimes. Naguguluhan yung utak ko. I'm sure na-experience mo din yung parang you wanna say something pero hindi mo masabi dahil you're trying to translate it and it's just your words are coming out faster than the being processed in your brain. There are lots of words like that too that you just can't translate very well in Tagalog. To speak Tagalog like 100% or at least like 80% and have some Taglish, you need to change the way that you're gonna express yourself completely. Para sa iyo, anong pinakamahirap sa Tagalog para matutunan? All the conjugations, ang dami. Just to say like, I don't know, sleepy, so antok, diba? Ang daming inaantok, inantok, nakakaantok, naantok. Ang dami. Kaya that's yung pinaka mahirap sa akin. Buti yung asawa ko, tinutulungan niya din ako para din ako magkamali. Pero sa sobrang daming conjugations, tapos gusto ko i-try yung bago for example, like nakakapag, diba? Yung pinagsama kong word doon, it doesn't work with that conjugation. Kaya it's like, akala ko marunong na ako. Yeah, maraming prefixes, suffixes, lahat ganun. Anong favorite Tagalog word mo? Gusto ko yung mga salita na parang kaiba talaga pakinggan kaysa sa English. Kunyari, paru-paro. Hindi ko alam yun Paru-paro, ibig sabihin butterfly. Gusto ko rin nakakapagpabagabag. Oh, galing mo Kaya mo yan. Galing. Ano ba sa'yo? Anong paborito mong salita? It's not the greatest word, pero lagi ko ginagamit yung putik. Putik. Mud yun, di ba? Mud? Depende sa context. It's like a slang way of saying like annoying, ganun. Imbis na magmura, putik na lang. Kung sasabihin ko yung paborito kong salita, maganda kasi pakinggan. Iba yon kaysa sa mga salita na mahilig akong gamitin. Kunyari, anong ginagamit ko palagi sa Tagalog na wala sa English? Meron, parang grabe ka talaga. Grabe. Pwedeng sabihin yun sa English pero like that's crazy. Ganun yata, hindi ko alam. Paano? Oo. Wala nang direct translation but like grabe is like wow, I can't believe it or like oh man, that's crazy. Pero medyo mahirap matranslate yon pag sabi mo grabe ka. Anong ibig sabihin yon? You're too much? That's how I would interpret it, yeah. Pero gusto ko yan talaga, grabe. Pwede mong sabihin yun sa kahit anong situation. Pag galit ka na, pag nagagulat ka na lang, pag nagbibiro ka sa mga kaibigan mo, anong paborito mong bagay sa kulturang Pilipino? Family. Family is everything here. I'm sure nakita mo yung isang family, kahit 4 generations, nakatira sa isang bahay. Pag may celebration, lahat ng kamag-anak, lahat ng extended family, yung mga friends nila sa barangay, sasama sa celebration. Ang saya-saya talaga ng buhay. Saya ng mga Filipino dito. Kaya, yun yung nagustuhan ko. Ang saya ng mga tao kasi nahahawa kay masaya sila, tapos parang ikaw din, it's like contagious. Kaya maganda talaga
stay dito na matagal. Gusto ko rin yun, yung mga parang kung gusto mong sumama sa kanila, welcome ka palagi. Kahit umiikot kami doon sa mga barangay sa Maynila, wala kong kilala doon, di ba? Foreigner ako, hindi ako taga doon. Pero kahit umiikot lang sa ibang barangay, barangay Sembo, sa Sampaloc, kahit saan, mabait talaga yung mga tao sa akin. At sinasabi nila, oy, halika dito, anong pangalan mo, anong bansa mo, anong gusto mong gawin dito. Naalala ko pa sa ibang barangay, Barangay Pio sa Makati. Meron akong nakita sa kalsada, parang nagbabenta siya ng ista. Sabi niya sa akin, oy, welcome to our country. Maraming salamat sa pagpunta sa Pilipinas. At hindi ko siya Wow. kakilala. Parang bigla sinasabi nila yon sa akin. Parang it melts your heart. Ang bait talaga nila. Once nakapunta ka dito, parang ayaw mo na umalis. Parang ganun. At kahit dumating ka sa Pilipinas ng mag-isa, hindi ka mag-iisa. May kasama ka palagi. Basta sinusubukan mo rin. Dapat kausapin mo rin sila. Dapat curious ka rin. Pero pag ganyan talaga yung ugali mo, na open ka sa kanila, tinatanggap ka nila. 100%. Nag-stay na ako dito ng 2 taon. Ganun talaga. Yung katapat namin lagi nakikipag-usap sa akin. Tapos kahit 2 taon na ako dito, na-amaze pa din siya na galing mo mag-Tagalog. Sinasabi ko, tsamba-tsamba lang yan, tito. Ganun. Tapos, hindi. Nabibilib ako sa'yo. Ang bait nila.